So good day everyone. I'm gonna teach you how to make an interlaced triangle step by step. So open nyo lang yung AutoCAD niyo. Pagkatapos start drawing, open sheet. Okay. Ang una nyo pong gagawin is type OSNAP command. OSNAP. Tapos enter. Select. Pindutin nyo lang yung select all. Pagkatapos okay. Then units. Type units. Tapos enter ulit. Tapos pindutin nyo lang yung precision. Gawin yung 0.00. Pagkatapos yung scale inserted content, gawin nyo pong meters. Then click OK. Pagkatapos nun is pwede na tayong magsimula sa ating gagawin. Interlace triangle. So ito po ang ating gagawin. Kita nyo po. Ito po. Turuan ko po na kayo na step by step ang paggawa nito. Okay, balik tayo. Just type L for line. Click nyo lang kahit saan. Tapos drag nyo. Then type 5. Enter ulit. Tapos nyo mag-enter, pindutin nyo ang escape. Pindutin nyo lang. So ito na po yung linya natin. Pagkatapos, next command nyo naman is offset. Type nyo lang yung offset. Tapos enter. Pagkatapos nun is maglagay lang kayo ng 5. Then enter ulit. Then select object to offset. Pindutin nyo lang yung linyang ginawa ninyo. Click nyo lang, pagkatapos drag nyo ito pababa. Then click ulit. Pagkatapos nyan is pindutin nyo lang yung escape. Then next command naman is PL or plain line. PL or plain line. Tapos pindutin nyo lang yung enter. Then pindutin nyo yung dulo ng inyong linya sa taas. Dulo, magkabilang dulo po. Pagkatapos, pindutin nyo yung gitna ng linya sa baba. Hanapin nyo lang yung gitna. Connect nyo lang. Tapos, ito na po yung triangle. Makagawa na po kayo ng triangle. Then, delete nyo lang po yung linya nasa baba. So, ito na po. Then, select lang natin. Then, Ctrl C. Then, Ctrl V. Pagkatapos ito is, next command naman is offset ulit. Type offset lang. Tapos enter ulit. Then 0.5 na naman. 0.5. Enter. Tapos pindutin nyo lang itong triangle nyo. Then pindutin nyo yung gitna. So ito na po siya. Escape ulit. Tapos is copy natin ulit. Tapos ito is gagawa kayo ng select nyo yung triangle na ginawa niyo. Pagkatapos nyo select, type mirror, enter. Pagkatapos pindutin nyo yung dulo ng yung triangle sa baba. Endpoint. Pagkatapos drag nyo lang po ng pagilid. Tapos enter. May nakalagay po ng erase source of object. Pindutin nyo lang po yung no para hindi po mabura ang unang triangle natin ginawa. Okay, no. So ito na po siya. Then select nyo lang po yung triangle sa baba. Tapos nyan is type move. Then enter ulit. Pagkatapos pindutin nyo lang yung dito. Endpoint nila. Pagkatapos pindutin mo yung center ng triangle mo sa taas. So ito na po siya. Malapit na po tayo. Next step naman is magti-trim na tayo. Just type TR for trim. Double enter. Pagkatapos, pindutin nyo lang yung gusto nyo kunin na linya. Ito, at ito. At so ayun, ito na po ang ating interlaced triangle. For next step naman is lalagyan natin ng dimension. Ang una natin gagawin is just type dem style. Tapos enter. Punta lang kayo sa modify.
Pindutin nyo lang yung modify. Pagkatapos yung text height, palitan nyo po ng 0.5. Pagkatapos, punta kayo sa symbols and arrow dito sa taas. Tapos, yung arrow size, palitan nyo lang din ng 0.5. At sa text naman, punta kayo dito sa text, palitan nyo ulit ay yung text height ng 0.5. Pagkatapos nun, pindutin nyo lang yung OK, then close. At pindutin nyo yung dimension dito sa taas. Ito po, pindutin nyo lang. Pagkatapos, click nyo lang po yung dulo dito. And point nyo po dito sa right side sa upper triangle nyo. Pindutin nyo lang. Pagkatapos, yung babang dulo niya. Drag nyo po pagilid. At ito na po. Just click. Then, ito po yung 5 meters na sinukat natin kanina. Tapos, dimension ulit para dito sa kabila naman. Yun pa rin po, pindutin yung endpoint na triangle natin sa babang triangle natin. Then, kabilang dulo naman. Tapos, drag nyo ulit ng pagilid. At ito na po yung ating interlens triangle. If gusto nyo naman po ng lagyan ng kulay, pwede natin yung lagyan. Okay, balik lang tayo dito. Tapos escape. Tapos ang next step nyo naman, kung halimbawa gusto nyo lagyan ng kulay, pindutin nyo lang yung gusto nyo lagyan ng kulay. First select the object. Tulad nito. Tapos punta dito sa properties. Pindutin mo lang yung by layer. Marami kang makikita ang kulay dito. Pumili ka lang kung anong gustong kulay ang iyong ilalagay. Red. So, pindutin mo lang yung red. Pagkatapos, skip. At ito na po. May kulay na po ang ating ginawang interlens triangle. At kung gusto mo naman po lagyan yung dimension ng kulay, ganun pa rin po ang procedure. Pindutin nyo lang po ang yung gustong lagyan ng kulay. Pagkatapos, punta ulit sa properties, pindutin ang by layer, at pumili ulit ng kulay. At skip ulit. At ganun po. Okay, thank you for watching. Yun po ang step by step na paggawa ng Interlace triangle.